Chapter 4. It's already 2 AM in the morning pero dilat pa rin yung mga mata ko. Di ako makatulog kahit na pagod na yung katawan ko at yung mga mata ko sa kakaiyak. Inayos ko yung pagkakabalunbo ng kumot sa hubad kong katawan. Yes, Keith took me again. It's been a month then, mula nang una niya akong angkinan, mula ng araw na iyon wala na siyang pinalampas na araw para angkinan ako. Tumagilid ako ng higa at saktong sa gawi ko siya nakaharap. Tinitigan ko siya at ayon na naman yung pakiramdam ng dibdib ko, na parang tinutusok ng libo-libong karayom sa sakit na nararamdaman ko. Mahal ko siya, mahal ko pa rin siya. Kahit na nasasaktan ako sa lahat ng ginagawa niya, mahal ko pa rin siya kahit daig ko yung beerang babae para sa kanya. Nakakainis lang. Akala ko kasi tapos na ako, akala ko dati tapos na kong mahalin siya pero tanga talaga ako. Kahit wala naman siyang kabutihang ginagawa sakin, bumalik na naman yung pagmamahal ko sa kanya na akala ko nakalimutan ko na matapos ng gabing iyon. I shook my head kasabay ng pagtulo muli ng mga luha ko. Ayokong maalala ang gabing iyon. Yung gabing iyon na nangwasak sa pangarap kong pamilya. I smiled bitterly. I wiped my tears out. Ayoko nang umiyak. Mas nagmumukha akong kaawa-awa pag ganito ako. I sighed then I touched his handsome face. Ayaw ko man ay muli na namang tumulo yung mga pesteng luha ko. Pinigil kong humikbi para di ko siya magising. What have I done wrong before for you to do that to me? I am not really good enough for you back then. Tanong ko kahit na alam kong di naman niya maririnig. Wala naman akong matandaang ginawa ko noon para saktan mo ko ng ganoon. Noon I breathed hard dahil kahit ayoko, naalala ko na naman yung nangyari noon. Minahal lang naman kita pero bakit kinailangan kong halos mamatay sa sakit? Pinunasan ko yung mga luha kong di na maubos-ubos. And then, nandito ka ngayon na parang walang nangyari. It's just, why? At bakit ako pa yung lumalabas na masama? Bakit hanggang ngayon, ako pa rin? Bakit ako pa rin yung kailangang masaktan ngayon? Garalgal na yung tinig ko. Niwala na din akong maaninag, dahil sa luha na nasa mga mata ko. Bakit kailangan pa kitang makita ulit? Bakit kailangan pa kitang mahalin? Bakit sa kabila ng lahat, mahal pa rin kita? Mahal kita. Mahal kita kahit ang sakit-sakit na. Parang banibiyak yung dibdib ko sa sakit. Tumayo na ako at umalis sa kama, dahil alam kong di ko na kaya pang pigilin yung paghikbi ko. Dali-dali akong pumasok sa banyo na di inalintanan na hubad ako at masakit, ang bahaging iyon ng katawan ko. Pagkapasok ko sa loob ay dahan-dahan akong napadausdaw sa likod ng pintuan. Napaupo ako at doon niyakap ko yung mga tuhod ko. Wala akong pakialam kahit na malamig yung tiles na sahig, basta ang gusto ko ilang labas itong sakit na nararamdaman ko. Iniiyak ko lahat. Nakakainis akala ko kasi tapos na ko dito. Akala ko tapos na kong masaktan, akala ko pwede na kong maging masaya, pero hindi lahat ng iyon akala ko lang pala. Hinayaan ko na lang yung sarili kong ilabas lahat ng sakit. Kasi yun lang ang kaya kong gawin ang umiyak. Keith's POV. Naalimpungatan ako nang may marinig akong kung ano sa kung saan. Hinilot ko yung sentido ko para malinawan ang vision ko sa dilim. Naupo ako sa kama at doon ko lang napansin na wala si Kara sa tabi ko. Bigla akong napatayo nang di ko siya makita. Agad kong binuksan yung lampshade sa tabi ko para lumiwanag and I am right. Wala talaga siya sa kama. Sa magkahalong inis at pangamba ay naglakad na ako patungo sa pinto ng kwarto para lumabas. Where the hell is she? Umalis na naman ba siya? Iniwan na naman ba niya ako? Sa di maipaliwanag na dahilan ay natakot ako. She can't just leave me this time. Palabas na ako ng pintuan nang may marinig na naman ako. Napahinto ako at pinakinggang mabuti iyon. It's a sound of a woman crying. Nilingon ko ang pinanggagalingan noon at napako ang mga mata ko sa pintuan ng banyo. Dahan-dahan akong lumapit papunta doon at di nga ako nagkamali, dahil nang malapit na ako roon ay mas narinig ko ang impit na pag-iyak. Napakuyom ako ng kamao. Damn! Di ako tanga para hindi malamang ang asawa ko ang umiiyak sa loob. I calm myself. She is crying again. I closed my eyes. Di ko alam pero nasasaktan ako sa isiping nasasaktan ko siya, not just physically in bed but more on emotionally. Nagmulat ako ng mga mata at pinanatili yung tingin ko sa pintuan ng CR.
I sighed then naihilamos ko yung kamay ko sa mukha ko. Naglakad ako ng pabalik-balik. Damn! Ano ba itong pakiramdam na ito? Bakit sumasakit yung dibdib ko? Bakit ako nag-aalala? At bakit malakas yung tibok ng dibdib ko? Huminto ako sa parunparito at lumapit sa pintuan ng CR. Then again, I heard my wife crying. Napakuyom ako ng kamao. Galit ako sa sarili ko, dahil alam kong ako yung dahilan pag-iyak niya. Dapat nga maging masaya ako diba? Kasi ito yung gusto ko. Yung makita siyang nahihirapan at nasasaktan kagaya ng naranasan ko noon nang iwan niya ko. Pero hindi bakit nasasaktan din ako? Bakit nagi-guilty ako? Bakit masakit din? I breathed hard then I closed my eyes. What to do? Parang nauupos na napasandal na lamang ako sa pintuan ng CR. I don't know what happened, but there I found myself crying in front of the door where my wife is inside, while she is also crying. Gusto kong manuntok. Gago ako. Nanakit ako pero nasasaktan din ako. I shook my head and wiped my tears out. Kinatok ko yung pintuan ng CR. Open the door. Malumanay na wika ko. Pansin kong natigilan siya sa loob. Ilang minuto bago niya binuksan yung pintuan and there, I saw her all naked, at nakayuko. Nagsimula na siyang maglakad patungo sa kama nang di ako tinatapunan ng tingin. That when I grabbed her wrist, napaigtad siya, pero di niya ako nilangon. Nanatili lang kaming ganoon, siya na nakatalikod sa akin habang ako na nakatitig sa kanya. Ilang minuto nang ang lumipas nang magsalita siya. Kailangan mo na ba ulit ako? Mahinang tanong niya. I can sense the pain and tiredness on her voice. Di ko alam pero parang may pumigil sa dibdib ko dahil sa sinabi niya. I know na ang paggamit ko sa katawan niya ang ibig niyang sabihin. Di ako kumibo pero nilapitan ko siya. Pagkalapit ko ay agad ko siyang binuhat na ikinagulat niya, pero di na siya kumibo. Nang mahawakan ko yung balat niya ay naramdaman kong malamig siya. Siguro ay dahil kanina pa siya nakahubad at kanina pa siya sa CR. Marahan ko siyang inihiga sa kama at humiga na rin ako sa tabi niya, matapos kong ibalabal sa amin ang makapal na kumot. Tinignan ko siya at nakita ko, ang namumugtong mga mata niya. Halata ang pagkagulat at pagtataka roon. Sleep Kara, wika ko. She is just staring at me. Inilapit ko yung katawan ko sa kanya at ipinatong yung ulo niya sa braso ko, para maging unan niya. Keith, she whispered. I just kissed her head. Just sleep Kara, sleep. Muling wika ko at di na siya umimik pa. Ilang sandali lamang ay narinig ko na yung payapang paghinga niya. Inayos ko yung posisyon namin, tinignan ko siya at hinaplos ko yung pisngi niya. Then napasobsob ko yung mukha ko sa may bandang leeg niya. I'm sorry. At mas lalo akong nagsumiksik sa kanya. I'm so sorry baby. I whispered sincerely as I hugged her more tightly. Ilang linggo na rin ang nakakalipas mula nang mangyari yung gabing iyon, yung gabing kung saan muli kong nakita yung lalaking minahal ko noon. Di ko alam kung ano ang nangyari, basta nang magising ako ng umaga, mula ng gabing iyon ay marami ang nagbago, lalo na sa pakikitungo sa akin ni Keith. Well, he's still cold but other than that, okay na lahat. Di na siya masyado naimik, di na din niya ako pinag-iinitan sa office, ang mas lalong ikinapagtaka ko ay di na niya ako pinipilit sa alam niyo na. I sighed. Marami ang nagbabago pero di ko pa rin maiwasang matakot. Para saan pa? Para maging masaya ako sa magandang pagbabago na nakikita ko sa asawa ko, kung sandali lang naman iyon. Kumbaga nga sa kanta, paano kung pansamantala lang. Natatakot ako, di lang para sa sarili ko kundi para rin sa mga anak ko. Napamahal na sila sa daddy nila, lalo na si Kate, kaya paano kung bigla ay maisip ni Keith na iwan kami. Ako maaaring makaya ko iyon, pero yung mga anak ko, hindi. I breathed hard. Mas okay nang ako na lang yung masaktan, wag lang yung mga anak ko. I sighed. What was that for? A cold voice said. Dagli akong napalingon sa baritonong boses na iyon. Agad na nagsalubong yung mga mata namin. Nothing. I whispered. He just stared at me with his usual blank expression. I gave him a small smile. Stand up. Come, let's have lunch together. He said, then he turned his back on me at pumasok sa office niya. Naiwan akong tulala sa table ko. Did he just told me to come with him? To come and have lunch with him? What?
Di ka pa rin nag-aayos. Napapitlag ako nang marinig ko ang malamig niyang boses. Ilang beses pa akong napakurap at nang makita ko, ang seryoso niyang mukha ay agad akong napayuko, dahan-daang inayos yung mga gamit ko, ilang minuto lamang ay marahan na akong tumayo. Lumapit ako sa kanya at nagsimula na kaming maglakad palabas ng third floor kung saan nandoon yung office niya. Nakalabas na kami ng building at nasa lobby na nang mahiya ako. Paano ba naman kasi ramdam ko, yung tagas-tagusang pagtitig sa amin ng iba pa niyang mga empleyado kagaya ko. Ow! And why is that? Bakit magkasama sila ni Big Boss? Dunno, but look, parang may iba no. Yeah, tignan nyo, ngayon ko lang napansin. Maganda pala yung bagong secretary ni Sir No. Ano na nga ulit yung pangalan niyan? Kara. I closed my eyes tightly. Pinakaayoko sa lahat yung pinag-uusapan. Nagdiretso na ang mga paa ko patungong cafeteria nang bigla ay magsalita siya. Di tayo dito kakain, sa Raystow tayo. Malamig na wika niya at nagdiretso nang lumabas ng building. Naiwan naman akong nakatanga. I sighed. He is really acting weird. Tahimik na lamang akong lumabas din at nang makalabas ay nakita kong nakasakay na siya sa Lambo niya. Sumakay na rin ako roon at ilang segundo lang ay bumabiyahe na kami sa resto na sinasabi niya. Good afternoon ma'am, sir. Welcome to Miss Noriko's Raystow. Nakangiting bati sa amin ng waiter. Tumango lamang si Keith at ako naman ay nginitian ng tipid yung waiter. Table 4-2. Malamig pa ring wika ni Keith. Napatango naman yung waiter at iginiye kami papunta sa di kalakihan pero eleganteng mesa. Nang makarating doon ay marahan at tahimik na anong umupo. Binigyan naman kami ng waiter ng menu at tahimik kong kinuha iyon. What do you want to eat? Napatingin ako kay Kay na nagtanong, pero nanatiling sa menu pa rin yung mga mata niya. Nakatitig lang ako sa kanya nang bigla ay nilangon niya ako. Nagtama yung mga mata namin kaya agad akong nag-iwas ng tingin. Ramdam ko rin yung pamumula ng mga pisngi ko. Kung ano yung sayo, yun na lang din yung sakin. Mahinang wika ko at ibinaba na yung menu. I heard him sigh. Then narinig kong ibinigay na niya yung mga orders niya. Ilang minutong tahimik lang kami hanggang sa dumating na yung order namin at sabay nang kumain. I have a business trip in Malaysia. Napalingon ako sa kanya, pero nasa pagkain lang yung pansin niya. Teka, nagpapaalam ba siya? Sa naisip ay bigla akong nakaramdam ng kaunting saya. Mga 2 weeks ako doon. Gusto ko lang sabihin para ikaw na ang makapagsabi sa mga bata. Nasa office na yung mga gamit ko at di na ako uuwi mamaya. Mamayang gabi na din kasi yung flight ko. Malamig na wika niya. Bigla ay kumirot yung dibdib ko. Umasa na naman ako. I smiled bitterly. I nodded at him. Okay, I whispered. Itinuon ko na lang sa pagkain yung pansin ko at ganoon din siya. Ilang minuto lang ay nagyaya na siyang bumalik sa office na tinanguan ko na lamang. 6 PM na, pero nandito pa rin ako sa table ko, dahil tambak pa rin yung mga ginagawa ko. Di ko alam pero ang aga kong mapagod. Dati naman halos di na ako nagpapahinga pero ngayon, ilang oras pa lang akong nagtatrabaho ay nakaramdam na ako ng matinding pagod. I sighed, then sumandal sa likod ng kinauupuan ko. I closed my tightly. Gosh, inaantok na rin yata ako. Why are you still here? It's past 5:30. Baka hinahanap ka na ng kambal. Dagli ay napamulat ako ng mga mata sabay ayos ng upo. Nagtaas ako ng tingin at nakita ko ang nakakunot na noo ni Keith. Ilang minuto ko siyang tinitigan, pero as usual, ako yung unang nagbaba ng tingin. May tinatapos pa kasi ako. Pero saglit na lang naman then after uuwi na ako. Shoka, natawagan ko na yung sa bahay. Nakausap ko na yung kambal na medyo late ako ng uwi. Marahang wika ko at ibinalik na yung tingin sa computer ko at nagsimula na muling magtrabaho. Pero di na ako makapag-concentrate. Kasi kahit di ko siya tignan alam kung kanina pa siya nakatitig sa akin. Just go home. Now. Di mo kailangang magpagod masyado. Besides, mas magandang ikaw yung nag-aalaga sa mga bata. You should also quit your job here. Kaya ko naman kayong buhayin, better to quit your job. Maang akong napatingin sa kanya. Quit my job. Oh, no. Ayoko. Keith, please. Kahit ano, wag lang ito, wag lang yung alisan mo ako ng trabaho. Yes,
Alam kong kaya mo kaming buhayin, pero Keith iba pa rin yung may sarili akong pinagkukuhanan. Keith ayokong iaasa sa'yo lahat, ayokong iasa sa'yo ultimo pambili ng mga gamit ko, so please, let me work. Wag namang pati ito kunin mo sakin. I pleaded. God. Ayokong iasa sa kanya lahat. Sa kanya na nga naggaling yung mga ginagastos ng mga bata, ayokong pati yung sakin siya na din yung magpo-provide. Tinignan lang niya ako using his usual blank expression. I bit my lower lip. Fine. Napaangat ako ng tingin pero likod niya na lang yung nakita ko. I sighed. Nahihirapan na ako sa pabago bagong mood swings niya. Aayusin ko na sana yung mga gamit ko nang bigla ay may mga brasong tumungkod sa ibabaw ng mesa ko. Napataas yung tingin ko at nakita ko si Keith. Nagsalubong yung mga mata namin. Konting tulak na lang ay magdidikit na yung mga labi namin. Napalunok ako. Bigla ay nag-init din yung mga pisngi ko kasabay ng malakas na pagpintig nung puso ko. Keith, I said almost a whispered. He made me look at him. Aalis ako. 2 weeks akong mawawala. Be a good woman Kara. Be good. Ayokong may mababalita ang lalabas ka kasama ng iba, okay lang kung iyong twins, but other than them are not allowed. Understood, he said coldly. I looked at him straight from the eye, and there I saw how serious he is. I bit my lower lip and just nod. Good. No other man, just the twin. No other, because you are mine. Mine and mine alone. Napabuka yung bibig ako kasabay ng pagbaba ng labi niya sa labi ko. Kaya ang anumang protesta na sana ay gagawin ko ay di ko na naituloy. I just closed my eyes at sinabayan yung paggalaw ng mga labi niya. God. He is very possessive and I like it so much.